Unang-una, manalangin po tayo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Diyos Espiritu Santo. Ama naming banal, gabayan at patnubayan mo po kami sa pagtalakay namin sa araw na ito. Ikaw po ang manguna sa amin. Ang lahat ng ito'y aming dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus Cristo, kasama ang banal na Espiritu, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, ulitin ko, magandang umaga po. Ang topic po natin ngayon ay impyerno. Kung paano maiwasan ang impyerno sa buhay natin. Mga kapatid, hayaan mo munang basahin ko ito. Itong dala kong libro. Ang impyerno, samantalang ang katotohanan ng langit ay pinanahanan ng mga kinikilalang banal at di mabilang na iba pang Diyos lamang ang nakabatid. Walang tinutukoy ang banal na kasulatan ni ang simbahan na partikular na tao na tunay na dumanas ng walang hanggang kaparusahan. Subalit, malinaw na tiniyak ng simbahan ang pag-iral at kawalang hanggan ng impyerno para sa mga namamatay ng may kasalanang mortal. Sinusunod lamang dito ng simbahan ang mismong turo ni Jesus hinggil sa impyerno at ang sarili niyang paghukom bilang anak ng Diyos, bilang anak ng tao. Magsilayo kayo sa akin, kayong mga sinumpa sa apoy na walang hanggan. Mateo 25:41. Sa makatuwid, ang punto ng turong ito tungkol sa impyerno ay nabigyan diin ang ating sukdulang panagutan sa anumang kusang gawin natin sa ating buhay sa lupa. Kabilang na ang kawakasan ng kamatayan. Sa madaling salita, hindi pinagpipilitan ng Diyos ang kanyang pag-ibig, kanino man. Maaring ipahamak ng tao ang kanilang sarili. Taglay nila ang radikal na kalagayang wakasin, ang kanilang sariling kaliyahan at mismong kanilang sarili sa pamagitan ng patuloy na pagtanggi sa mahabing pag-ibig ng Diyos kahit nasa harap ng kamatayan. Ang larawan ng impyerno bilang apoy na walang hanggan ay nagpapahiwatig ng sukdulang kawakasan nito, isang likas na sagisag ng pagkatupok. Ang apoy, maari itong tumukoy sa Espiritu Santo bilang dila ng apoy sa Pentecostes, sa panalangin ng mga mistiko o sa ngit-ngit ng Diyos na nagwasak sa Sodoma at Gomora. Binigyan din dito na nilikha tayo upang matupok para sa kapwa. Maaring piliin natin ang mamuhay ayon sa pananaw nito sa pamagitan ng kusang paghandog sa sarili sa tunay na pag-ibig na ipinag-alab ni Kristo at ng grasya ng Espiritu Santo na nagbubunga ng malugod na kagalakan sa langit. O maaari nating piliin ang isang sakim at makasariling pamuhay na humantong sa sukdulang di mababawing pagkawalay sa sarili sa Diyos at sa buong sangnilikha. Ang buod ng impyerno ay ang pagkawalay sa Diyos. Sa makatuwid, ang pangunahing layunin ng turo ng kasalanan ay tradisyon tungkol sa impyerno ay ang pagbibigay diin sa kabigatan ng ating pananagutang pangkasaysayan na lumakad kasama ng Diyos.
sa wastong paggamit ng ating kalayaan. Kung kaya't nanalangin tayo, Ama namin, loobin mong kami makapamuhay araw-araw sa iyong kapayapaan. Huwag mong ipantulot na kami ay mawalay sa iyo kailanman. O ibilang mo kami sa iyong mga hinirang. Yun po, mga kapatid. Bilang pagsumari, kapatid, itong tinatalakay po natin, impyerno. Ang impyerno po, mga kapatid, ay ang isang pagtanggi sa Diyos. Gustuhin man ng Diyos na tayo po ay makasama niya habang buhay. Kapag tayo ay lumayo, ang ibig sabihin ay tayo ay ayaw sa Kanya. Sa madaling sasabihin, ayoko sa iyo. Pag tinanggihan po natin ang ating Panginoon, ng ating may-ari ng ating buhay, ang lumikha ng langit at lupa, ay mapupunta po tayo sa impyerno. Kaya po sa buong buhay po natin, ialay natin ang ating buong pagkatao sa Diyos lang. Huwag po nating tanggihan ang pag-ibig ng Diyos. Sapagkat ang pagtanggi sa awa at pag-ibig ng Diyos ay yan ang magdala sa atin sa buhay na walang kaparusahan, ang impyerno. Kaya po, bilang sumare sa impyerno, ang impyerno ay isang kasama. Pag nandun ka, isang kalagayan kung saan hindi mo kasama ang Diyos. Mga minahal kong kapatid, dapat po pagtuunan natin pansin sa buhay natin na ang buhay natin ay mamuhay tayo ng may kabanalan, na may pag-ibig sa Diyos at sa kapwa. Gamitin natin ang nalalabi nating oras sa pundong ito sa pagmamahal sa ating kapwa. Magbigay tayo ng awa kung anong magawa natin na naayon sa maluwag sa ating kalooban. Mga kapatid, napakaganda ang topic nito sapagkat ang lahat ng tao, ito po ang lagi pong inaayawan, impyerno. Pero sa buhay natin, dapat lagi makalangit po ang buhay natin para huwag po tayong mapunta sa tinatawag na impyerno. Lagi nating mahalin ang ating Panginoon sa pamagitan ng pagsunod sa Kanyang kalooban. Hingin ang awa. Pag nagkasala, ayusin ang ating sarili, ang ating relasyon sa Diyos. Magmahal sa kapwa. Magbigay tayo ng awa. Hingin ng awa sa Kanya. Habang tayo na buhay, mamuhay tayo para sa ating kapwa. Hindi lang tayo nakapuko sa sarili natin. Mga minahal kong kapatid, maganda na lagi nating pagtuunan ng pansin kung paano ang buhay natin. Ang buhay natin ay makadiyos ba? Hindi. Alalahanin po natin, maikli lang buhay natin. Mga minahal kong kapatid. Sa buhay natin, lagi tayong manalangin. Mabilis po, dinggin ng Diyos ang mapagkumbabang panalangin. Magpagkumbaba tayo sa harapan po niya. At iwaksik natin ang mga kasalanan,
Lahat ng kasalanan ay kamuhian po natin. Manalangin tayo, nabigyan tayo ng biyaya na laging makasunod sa kanyang kalooban upang sa oras natin ng kamatayan, maiwasan natin ang impyerno kung saan hindi natin kasama ang Diyos. Mga minahal pong mga kababayan, kapatid, panahon na upang paguhin natin ang ating lifestyle. Gawin natin na makadiyos. Sa buong buhay natin, iwasan natin ang paggawa ng anumang uri ng kasalanan. At ialay natin ang ating buong pagkatao sa Diyos na. Ito po, si Buenaventura Hiro Nagudala ang nagsabing, hingin ang awa ng Diyos habang tayo nabuhay. Higit sa lahat, magbahagi sa anumang biyaya ng anong may mayroon tayo at magbigay ng awa sa kapwa. At higit sa lahat, magtiwala sa ating Panginoong Hesus na ating manunubos habang tayo'y nabubuhay sa mundong ito. Sumayin niyo ang katotohanan. God bless you. Bye-bye.